isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority. Then, I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Wala nga ho tayong mahabang pag-usap ngayon mga reaction update page. Senator Jinggoy press con ho dito sa Senado kung saan mga kabdita lantaran niya hong isa sa publiko kung sino ho yung mga kasabwat, kung sino ho yung mga utak dyan sa flood control issue. Mantakin po ninyo mga kabdita, sinusuhulan din daw ho siya na kumalas ho dyan sa majority block para ho tanggalin o ibasura ang kasong plunder na inalalaban ho sa kanya. Dito mga kabdit, hindi naman ho siya nagpapasuhol at kusa daw ho siyang susuko dito sa CIDG. Pero ganun pa man mga kabdit, na kahit ipapris pa nga daw ho ang kanyang bank account, kalkalin ho lahat-lahat mga kabdit, wala daw ho magiging problema ho dyan. Kasi nga mga kabdit, pinapakita niya raw ho na hindi niya daw ginagastos, winawaldas ang pondo ng bayan. Kaya mga kabit, hindi na ho natin papahabain itong ating intro. Kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yun. Pakinggan na ho natin ito naging press con nito si Sen Jinggoy Estrada. Kaya mga kabit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. Ito nga ho mga kabit, yan naging desisyon nito si Senator Jinggoy. Kamangha-mangha ho, ipinamumukha niya lang ho dito sa ating mga kababayan na kahit na inaakasuhan ho siya, ipapakita niya ho na malinis ang kanyang intensyon, hindi ho nagwawaldas, hindi ho nagnanakaw. Kasi nga isipin po ninyo mga kabita, bakit, ano ba ito mga kabit, coincidence ba ito na dahil nga papalapit siyang eleksyon, doon tumatahol itong mga nasa minority? Doon nagsisitahol itong NBI. Tanong ko lang ho yan, bakit nung nagigipit o naiipit na ito si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, doon ho sila umaatake sa mga kaalyado ng mga Duterte? Nagigipit ho ng mga senador sa majority, sila Senator Marcoleta, Sen Jinggoy, Sen Cheese, Villanueva, lahat ho sila ginigipit ho dyan. Bakit nga ho? Kasi nga ho yung 2028 presidential election, wala hong kandidato si Bongbong Marcos. Kaya ito ho, binabanatan nila para matuloy ho ang impeachment ni Sara. Di ba? At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin.
Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga alegasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of? Nakita naman ho natin mga kapatid, paano nga naman ho siya kakasuhan ng plunder? Wala naman hong sapat na ebidensya itong ombudsman ho laban sa kanya. Hindi nga naman ho siya, wala naman ho silang ebidensya na nagpasok siya ng pera. Pilit lang ho silang ginigipit kasi nga mga kapatid, kaalyado ho sila ng mga Duterte. Medyo naaayon ho sila sa mga Duterte, yan ho yung kinatatakot ng administrasyon ito. Or the mastermind of the supposed scheme. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent Naku po, majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. naku po. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Ayun na nga ho mga kapatid, matapos nga ho itong kanyang speech o statement dito na susuko na raw siya dyan sa CIDG, medyo parang nakakalungkot ho yan. Talagang pilit ho silang ginigipit netong mga kasamaan ho nilang minority dyan sa Senado. Yan mga NBI, lahat ho ng mapang-abuso sa administrasyon nito. Dito mga kapatid, isusunod naman ho natin kung paano nga ho pulbus-pulbusin itong mga nasa majority ng mga minority. Kasi mga kapatid, nakikita ho natin, ito si Sen Jinggoy, sino ho sunod yan? Si Sen Bongo. Sino ho? Si Sen Marcoleta. Lahat ho sila, si Sen Chis. Lahat ho pilit ho silang ginigipit. Para nga naman mabalik ho sa majority itong mga ngayong minority. Dito, reacta na rin ho tayo dito. Saan yung live mo? Ayun o, sabay ng palakpak. Tumama din. Tumamad, may tama ka. Good morning po sa lahat. Na-miss namin kayo. We miss you, yung Ibi. Okay, may buntag. Maayong bungkag, VGG, hello. Sabi niya, happy network and EB, good day everyone. God bless us all. Si RC, hello. Good morning, beautiful trio. RC, nakalabas na ba lahat ng iyong leather jackets and pang winter clothes? I think winter na ngayon dyan, no? Cecil, daan, maulan na umaga, nakakamiss ang happy trio. Oh, na-miss nyo kasi. Si Hazel Eyes, good morning everyone. Kasi dito yung mga jowa ni Ibing magsasabing, we miss you, Ibi.
SD Makayan, tumalsik palaway ko, sorry. Mira Gamer, hello. La Arnie Pepito, maayong buntag sa atong tanan. Japs Maya Paabak. Susan Padin, maayong adlaw. Ang daming versions, no? Maya Paabak yung kayungan sa amin sa Pampanga, at Central Luzon. At last, online na. Oho. Wow. Jubebe Liwanag, gandang morning. And Phil Dasera, good morning, my three idols. Dahil sa inyong balik-taktakan, gusto ko na mag-aral ulit para maging abogado. Kulbahinam karong adlawa sa Senado, maayo unta, magdikit gihapon ang Brave 13. Ano daw, kuyang? Kulba Hinam, thrilling. Oh, thrilling. Yung mangyayari sa Senado mamayang hapon. Mamaya, ngayong araw na to. Okay, let's go there. Ano ba ang hinihintay natin mamaya sa Senate? According to one of my sources, si Martin Romualdez ay magpi-privilege speech, no? At ididiin niya bilang mastermind si Chis Escudero at si Zaldico. At ang nag-agenda daw ng privilege speech ni Martin Romualdez ay walang iba kung hindi si Sandro Marcos. Meaning to say, ilalayo na nila yung parating na BRC investigation, no? Parang pre-empt na ni Martin, ni Sandro yung coming investigation on June 4 at ididiin nila si Chis at si Zaldico, effectively acquitting si Bongbong Marcos at yung nanay niya na si Lisa Marcos. Parang ganon. Wow. Sa Senado Marlon. naman, Mamaya Marlon, sa Senado naman, ito, gatungan ito ni Marlon, delikado rin, no? Na baka mayroong isa or dalawa na lilipat daw, no? Although ako ay hindi ako kumbinsido doon, pero mas kumbinsido ako na baka lalabas yung warrant of arrest for a non-billable plunder case against Jinggoy Estrada. Yun. Okay. Kuyang, kaya napataas ako ng kamay kasi binanggit mo yung Blue Ribbon Committee. Una, ang tanong, although alam natin naka-schedule yung Blue Ribbon Committee sa Webes, at ang may subcommittee nito, pinangungunahan naman. Ang Blue Ribbon Committee, of course, ang chairperson, Senator Pia Cayetano, tapos nagawa ng subcommittee na pinangungunahan naman ng vice chairperson na si Senator Dante Marcoleta. Ang tanong, may matuloy pa kaya na Blue Ribbon Committee hearing sa Webes sakaling doon sa sinasabi mo na posible may dalawang senador mula sa majority ang bumaliktad at lumipat o tumalon patungong minority. Kasi base sa impormasyon ko, merong isang senador ang kinausap mismo yung ng utak ng sindikato. Pumunta ron sa Malacanang at itong senador na to nag-iiyak. Babae o lalaki yung utak? Lalaki yung utak, doon nag-iiyak. At kung sino yung nag-iiyak na senador, lalaki rin. So umiyak yung senador, ha? Umiyak, nag-iiyak, pinatawag, nag-iiyak kasi itong humahagulhol na senador sa loob ng palasyo ng Malacanang ay may nakabinbinding kaso at may nakaabang ding arrest warrant laban sa kanya maliban kay Senador Jinggoy Estrada. Pero itong si Senator Jinggoy, di ba tinawagan din ng isang babaeng utak? Yes. Base sa impormasyon ko, Pam, maaaring itanggi ito ni Senator Jinggoy Estrada at syempre pwede rin itanggi ng Malacanang. Ito lang naman yung mga naririnig natin sa paligid. Na di umano, tumawag mismo kay Jinggoy Estrada ang Lisa Araneta Marcos at sinabi na tumawid ka na, hindi ka kakasuhan at walang ilalabas na warrant of arrest sa'yo. Ang sinabi ni Jinggoy, non-negotiable yung kay BP Sara, hindi siya pwedeng bumoto para ma-impeach ng tuluyan si BP Sara. Pero kung tatawid siya, dapat walang kaso. At dapat si Chis Escudero ang Senate President at ayaw niya si Win Gatchalian. Oh. Ayaw pala ni Ma'am Shi, si Win? Hindi, gusto ni Ma'am si Win
Ang ayaw ni Jinggoy, si Win Gatchalian. Okay. Kasi mas preferred niya si... Di umano, pwede itanggi to ni Sen Jinggoy. Okay, balikan ko lang ng konti, no? Kuyang, sabi mo, from your source, magpi-privilege speech si Martin Romualdez. Mm. Cheese has to show up today sa Senate para i-counter yung privilege speech na yan ni Martin Romualdez. Because, remember, it was also Cheese who had the balls to mention the name who can't be named last time, di ba? After the Gulesa. Ngayon na ingunguso siya, ididiin siya for a case build-up. Alam natin yan, na ganyan ang direksyon dyan para siya na ang sumunod na silbihan ng mga warrant na yan. No? Kailangan maging proactive dahil ang talagang binubugbog nila ngayon ay Senado. Kita nyo naman ha, ubos, bungi, bungal, whatever you call it, nawawala ang mayorya. Pero ang linis ng lower house na para bang sila doon ng mga santo at santa. Di ba? Dapat lumabas si Escudero. Kuya, your 2 points. 2 points to raise. No. Una, ito yung sinabi na ni Attorney Jimmy Bondo. 7 of the majority, the current majority in the Senate daw, ay may nakahandang kaso. 7 ha. Ito kinumpirma, no? In an interview, abogado ata yun, no? Kung saan nandun si Egay Erice at si Jess Falsis, no? Nag-post pa nga si Jimmy noon at i-share ko sa wall ko na 7 daw, no? Hindi lang niya pinangalanan pero sabi niya parang confirmed na 7, no? Happy birthday nga pala kay Attorney Jimmy at kay Vice President Sara Duterte. Pero yun na nga, no? That's one, no? Number 2, alam mo Marlon at Pam, hindi ko talaga tatanggapin na kaya sila tumawid sa kabila dahil may kaso sila. Tingnan mo si Jinggoy Estrada. In all honesty, whatever the flaws that you have against Jinggoy, Jinggoy now is the benchmark. Siya na yung sukatan. Pag si Jinggoy ay willing na kasuhan, magpakulong kahit walang bail, bakit ikaw mag-iiyak-iyak ka dyan at tatawid ka sa kabila dahil lang ayaw mong ma-Jinggoy? Talagang totoo yung sinasabi ni Camille. Pag ikaw ay lumipat, mas masahol ka pa kaysa kay Judas. Are you referring to a specific someone? Well, dalawa yung mahina dyan It's Cheese Escudero and Joel Villanueva. Bakit tayo nakapagsalita ng ganyan? Number 1, Joel Villanueva, hanggang ngayon, acting majority leader pa rin siya. Ayaw niya na permanent House Majority Leader who is actually the de facto chair of the House Committee on Rules. Pangalawa, Cheese Escudero. We've never seen him over the last few days in the Senate plenary. Okay, kuya. Una, nagtataka tayo, dati na rin naman siyang majority leader at alam naman niya at alam natin, kayang-kaya ni Joel Villanueva na maging majority leader, bakit nag-aalangan siyang kunin ang pwesto bilang majority leader? At bakit nakokontento lang siya ng acting majority leader? Regarding kay Cheese, we'll see, tingnan natin kung totoo yung informasyon mo, kuyang, na mag-privilege speech ang isang dating speaker Martin Romualdez na inayunan na majority leader na si Sandro Marcos, presidential son Sandro. Tataka tayo, bakit hanggang ngayon tahimik din si Cheese at hindi natin nakikita nag-iingay sa plenaryo. Tapos speaking yung pagtatawag ng babae sa Malacanang, may impormasyon din ako na di umano, kinausap din daw si Cheese. Kung sino yung kumausap na yon, hindi ko pa matiyak kung lalaki o babae, basta taga-palasyo. Ang agreement ni Cheese, sige, dilipat ako sa minority, basta ako ang gawin yung Senate President at basta wala kayong isasampang kaso rito, gayon din kay Jinggoy Estrada at kay Joel Villanueva. Dahil mabigat yung kahilingan na yun o kondisyones na yun ni Senator Cheese, di umano, naturalmente, kahit daw si dating Senate President at Minority Leader Tito Soto ay hindi makapag-commit doon sa kagustuhan o kahilingan o kondisyon ni Senator Cheese Escudero. Bakit ganun-ganun na lang ba mabubura yung pagkaka-involve nyo? No matter how indirect or directly you got involved in a case like this, ganun-ganun na lang bang hingin yun? Huwag natin kalimutan pa, naging usap-usapan o naging palasak na salita noong nakaraan
bago mag-walkout yung railroad. Ha? Kitang-kita natin kung paano naman nire-railroad ngayon para kasuhan at labasan ng warrant of arrest ang Jinggoy Estrada. Samantalang, Kuyang, December kayo nagsampa ng kaso sa Ombudsman, di ba? Laban kay dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto. December, January, February, March, April, May, June na ngayon, mag-aanim na buwan na wala pang ginagawang aksyon ang Ombudsman para tugunan yung inihaing kaso ng grupo nila Kuyang Ibi Hugalbot patungkol naman dito sa PhilHealth scam. So, ang point ko rito, pag gusto talaga nila, maraming paraan para ma-railroad ang kaso, pero pag ayaw nila at kakampikan nila at ang masasagasaan ay kaalyado nila, marami silang dahilan at tutulugan nila ito kahit pa ilang taon itong nakalipas. And I have to remember, Marlon, that case was filed, no? We filed it December 21. Those are non-bailable offenses, no? Plunder, more than 50 million. In fact, billion yun. Technical malversation, more than 8.8 million. It's also non-bailable. Kasama doon si Ledesma. At dalawa pang grupo, Marlon, ang nagsampa rin ng the same cases against the same people at sinama si Lucas Bersamin. At ang latest nga na si Tony Lacson, si Dr. Tony Lacson, ay isinama na rin si Amena Pangandaman. Again, technical malversation na walang bail dahil more than 8.8 million. Ang status ng kaso, Kuyang, ay pinapasagot sila at sumagot din kayo, di ba? Yes. Yun ang status, yun ang pinaka-status ng kaso nyo. Ang nirereklamo ni Senator Jinggoy Estrada, bakit hindi man lang siya pinahintulutang makasagot dun sa isinampang kaso laban sa kanya. So kaya sinasabi ko, kung merong railroad na tinuturo ang minority sa Senado, meron ding railroad na nangyayari ngayon sa Ombudsman at Sandigan Bayan. Again, we have to remember, no? Based on the articles na nabasa ko, yung basis for the plunder and malversation cases are not actually documents, paper trail or money trail. Ang basis doon is just the witness testimony of the three officials of the DPWH na ngayon ay hindi kasama sa kaso dahil nasa witness protection program. So can you imagine that? Sila yung most guilty pero sila yung nasa witness protection program at wala silang kaso. Pero yung kinanta nila na si Jinggoy Estrada, tulad din siguro ni Cheese at ni Joel Villanueva, ay siyang kakasuhan ng plunder. Pero yung nag-operate at inamin nila at inako nila na bilyon-bilyon ang dumaan sa kanila, walang kaso dahil nasa witness protection program. At silang nagbalik ng pera dahil sila ang may ninakaw. It's like an admission na, o sige, yung ninakaw namin, babalik na lang namin. Tama. Bakit kayo nakapagbalik kung hindi kayo nagnakaw? At bakit kayo ngayon, mga hudas kayo, ang nandyan sa Witness Protection Program at ngayong ang may kaso, si Jinggoy at si Manny Bonuan lang? O ano pa yung narinig natin, sabi ng source, hindi ba't si Manny Bonuan daw ang nagsampa ng kaso against Jinggoy? O later on, we should not be surprised kung maklear si Manny Bonuan at si Jinggoy lang ang maiwan dyan. Tama ka pa. Tama ka. Diba? Ang ano niya, lahat ng legal na paraan na pwede naman na hindi ginawa ng mayorya noon na ine-execute ng mayorya ngayon, inaayawan nila dahil hindi nila control yung mga posibleng mangyari. Anong meron Marlon, you want to say something? Sabihin natin ang direksyon lang ng pagsasampa at agaran o mabilisan pagsasampa ng kaso at mabilisan o agaran paglalabas ng arrest warrant ay patungkol lamang sa mga senador na nasa majority block. Pero wala tayong naririnig na tugon, aksyon, pagkilos, kung anuman na pagsasampa ng kaso mula naman sa mga cabinet officials para ma-issuehan din sila ng warrant of arrest. Itong mga cabinet officials na to, ligtas na nga doon sa nakalipas na palpak o non-performing na Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson, hanggang ngayon, mistulang ligtas pa rin sila sa mata ng Ombudsman at pagkakaso sa Sandigan Bayan. Sino-sino yan? Okay, nakaligtaan dyan na, sinampahan ng Bonuan, Amena Pangandaman,
dating Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pamangkin o apo na si Adrian Bersamin, na binanggit mismo ni Senator Ping Lacson na siya ring chairman ng Blue Ribbon Committee, di ba? Si Tridip Olenpar, si Jojo Cadiz, at marami pang iba. Bakit nakatuon ang pansin, atensyon ng ombudsman sa mga majority bloc na alam naman natin na critical ang bilang ngayon sa majority bloc dahil may pagbubukas ng pagdinig sa impeachment trial at may pagbubukas ng pagdinig naman sa Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control scandal. Hindi sila makakaiwas this week because tomorrow I believe magre-resume naman yung oral args ng GAA. Bukas ba yun? June 2 ba yun? June 2 ba yun? June 4? I think it's June 4, Thursday. Ang mabigat. Kaya nga ang natatakot ako, lalo kung may mga pinapatawag at may mga umiiyak na ron, may mga nakikiusap, nagmamakaawa, kulang na lang lumuhod na wag silang kasuhan at wag labasan ng warrant of arrest, hindi malayo na biglang dumami ang bilang ng minority bloc. At alam naman natin, manipis na manipis ang numero ng minority bloc at ng majority bloc. So anytime, pag may lumundag, yung tatlo lamang ang lumundag sa kanila, biglang yung minority, baka sila pa ang maging majority. And that is the problem we're seeing here because alam nga nilang manipis pero bakit hindi nila agad-agad isinagawa ang BRC? What will happen? What if by June 4 napalitan na ang mayorya ngayon, maudlot na naman at masungkit na naman kay Senator Marcoleta yung BRC na yan? Nadali mo, Pam. Rephrase ko na lang. Wag na yung by June 4. What if mamayang alas 3 lang ng hapon? Kung may kudeta na naman. So pag natanggal bilang Senate President ang Alan Peter Cayetano, ibig sabihin, wipe out uli ang committee chairmanship at unang-unang tatargetin dyan, baliwala na naman yung pagiging chairperson ng Pia Cayetano at baliwala na naman yung dapat sana na magpe-perform ulit na Senator Dante Marcoleta bilang bilang chairman ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee, mawawala yan. So napaka-critical tong mangyayari mamaya. Pag nagkaroon ng okay, sige, pag-uusapan doon sa House, yung magiging privilege speech ng Martin Romualdez. Pero paano? Kung yung nag-iiyak na yung biglang tumawid sa minority, at paano kung meron pang ibang senador ang tatawid din? They need to, ha? Yung minority is 11. To unseat the new majority, they need to para maging 13 sila, no? So, reverse the number. I-reverse lang yung number. Dapat 13 sila, mag-11 yung, kahit mag-11 lang yung kabila. Yun, no? Pero balikan ko si Marlon, no? Yung sinabi niya kanina, no? Yung cabinet secretary lang kasi yung minention na eh. Ang hinihingi din natin, yung 67 contractors na mismong si Ping Lacson din ang nag-reveal doon sa kaniyang privilege speech. Diba? So bakit hindi sinama yun, no? Pangalawa, naglabas na rin si Senator Marcoleta na ipapatawag niya itong si Trillanes. At alam natin na nandun nga sa affidavit ng mga Marines na mismo si Trillanes ay tumanggap ng, I don't know if it was a paper bag or ano bang bag yun, presumably ng pera din at kasama pa yung mga ICC personnel. So, ito talaga, ako again, this is not about the impeachment because again, it is next to impossible to get 16 votes. Napakahirap ng 16 votes na yan. Kahit ipakulong mo yan because an abstention is also a vote for acquittal. You need to have 16 physical votes, no, to convict the Vice President. Ito talaga, ang gusto nila is pagtakpan yung Blue Ribbon Committee hearing dahil andyan na nga at the doorstep of Bongbong Marcos already, of Lisa Marcos and of Sandro Marcos. Because even Marcos now is trying to dip his fingers sa Senado. Exactly. Di ba? Meron nga siyang say na hindi siya pabor doon sa online voting. And now talagang isa siya ngayon sa naninira ng Senado na stage yung siege, hindi totoo yung putukan and all, di ba? And he said all of this when he was in Japan.
Speaking of online voting ng mga senador, no? Sa Kongreso, allowed pala yan. At eto pa, kahit sa korte, allowed ang online Right. na pag-accept ng testimony ng isang testigo. Pero ito ang problema din, Marlon, no? At Pam, no? I hate to bust the balls of our followers, no? Kasi if you have graft and plunder cases filed against you, automatic talaga, although there's a hearing that needs to be done, meron ka talagang preventive suspension na mandatory. I think the most is 90 days, no? To make way for the investigation para hindi ma-impluwensyahan. So isususpend. Ito ba ay gagawin ng ombudsman doon sa, for example, kay Jinggoy Estrada? And when you are preventively suspended, you cease to exercise all your rights, no, inherent on your position. Kuyang, hindi tayo abogado at wala naman tayong mabigat na legal background, no? Sa pagkakalam ko kasi, pag kinasuhan ka, sa ombudsman pa lang, dapat may preventive suspension ka na. Ngayon, pag in-apply kay Jinggoy Estrada yan o ilang pang senador, bakit hindi i-apply yan kina Ralph Recto? Exactly. Makakasabwat niya. Yun lang. Because nalulunod, ang executive nalulunod din ng mga kaso Pero walang mainstream media ang pumapaypay para i-inform ang citizenry ng kung ano-anong mga kaso yan. Lahat ng tutok nila dahil nga it is likely na talagang nabili na sila at kakampi na sila ng gobyerno, yung sa kalaban ang kanilang pinapaypayan. Pero sa lahat ng ingay na ito, nilabas na finally ng SWS ang ratings ni Vice President Sara Duterte. And it's really an excellent job. Ngayon na talagang kahit durugin siya sa lahat ng paninira, ang taas pa rin ng kanyang net satisfaction rating kumpara sa kung ano ang meron si Marcos na may control ng makinarya ng gobyerno. Yung pagtaas ng net satisfaction ratings ni VP Sara, no? Expected na natin yan. Pero yung numerong yan, naniniwala ako, pinababa pa nila yan. Kinalikot pa nila yan. Lumabas din yung Pulse Asia, Marlon at Pam. Pero mababa pa rin para sa akin. -9. Much kinder ang Pulse Asia. -9. Overall. Kanino yung -9? Bongbong Marcos pa rin. Okay. Hindi, just to transition because we were talking about SWS VP Sara. Tapos pumasok yung Pulse Asia, -9 is for Bongbong Marcos. Marlon is trying to say here that +29 of SWS rating ni VP Inday Sara, Marlon believes na pinababa pa nila to. Baba pa yan. Naniniwala ako dyan, +40 pa yan o almost 50. But paano mo mapipeke ang numbers? Paano mo babawasan ng numbers? Binawasan yung days and number of respondents? Actually, totohan nga, may dagdag bawas Actually, simpleng numero sa survey. Hindi mo babaguhin yung numero. Babaguhin mo yung mindset ng interviewee mo if it's a face-to-face survey by way of framing the question. For the aim na mabago mo yung numero. Yes. Kaya nga, titingnan mo, halimbawa, yung commission surveys of Stratbase. Alam naman natin, yung Stratbase, CIA, NED-funded yan, DDH yan. Pag sila yung nag-commission ng survey, tingnan mo yung kanilang questionnaire. Very leading questions in favor of the narrative. No? Okay? So, ganun nila gagawin yan. No? That's why, iba yung Pulse Asia, iba yung SWS, kasi magkaiba yung kanilang methodology. But the main thing here is this, no? Yung -9 na satisfaction rating at -15 na net satisfaction rating, you factor in the ±3%, no? Hindi magkalayo yan. In fact, kung titingnan mo yung kanilang mga questionnaire, no, may kaibahan talaga ang kanilang naratibo doon. Pero tingnan mo, you break it down, it still boils down to the same thing. Inday Sara has a very solid base in Mindanao of up to 90% plus approval, whether it's SWS or Pulse Asia.
Visayas, ganun din. NCR, which is Marlon at Pam, ha? Kasi if you are that high of a negative rating in the NCR, malamang sa malamang pagkakumalat na yan, no? Ididiin ka sa magiging negative mo doon sa ibang mga bahagi ng bansa. Pero Tama, kahit yan. anong laro nila kahit anong kalikot nila, kahit anong mind conditioning ang gawin nila or approach sa tanong nila, positive talaga si Inday Sara. Hindi na Hindi na nila masisira yan. Pam, overwhelming yung support. Balikan ko lang ha. Paano nakakalikot? Simple. Sinabi ko kanina, election result nga Nadadaya Huwag nating kalimutan ha. Nakakalimutan na yung controversial na mga lotto results ha. Yung mga lotto. Nakakalikot. Ito pa kaya? 1,500 na respondents. Hindi mo pa kayang kalikutin. Kayo may hawak ng computer. Kayo may hawak ng questionnaire. Kayo may hawak ng resulta. Napaka-basic. At sila ang may hawak ng survey. Kung basic sa kanila, ang mandaya sa election result, sobrang basic nito ang mandaya sa survey result, particular na ang mapababa pa yung negative result ni Bongbong Marcos at mapababa pa yung positive double-digit result naman ni Vice President Sara Duterte. Kasalanan mo daw, sabi ni Sas. Ay, Happy birthday! Schedule na next year. Happy birthday! Hindi, ang tao dito, ang atin lang dyan, sila na rin ang may hawak ng mga survey firms na yan, ha? Hawak na rin nila yan, kontrolado na rin nila yan. Pero hindi talaga nila maitatago kahit paliitin nila yung sakop ng numero. Si Inday Sara, yung proud na positive. Diba? Si Bongbong nga, minsan ka lang magpa-positive sa tao. Ayaw mo pang ibigay sa amin na mapalakpakan ka, na positive ka. Diba? Kasi hanggang ngayon hindi natin naririnig kung ano yung actually, hinihintay natin kung ano yung sasagutin dyan ng Korte Suprema doon sa petition nila former Representative Pantaleon Alvarez pagdating sa paghingi ng kanyang resulta sa drug test, no? Pero sana, kagaya ng ginawa ng Korte Suprema doon sa Blue Ribbon Committee hearing partial report na imbis na itago ninyo yan, ipitin ninyo yan, ba't hindi ninyo isa publiko? Sana ganun yung maging sagot ng Korte Suprema na kung wala ka namang itinatago, magpa-drug test ka. Referring to Marcos, ha? So, yun. Andito si EA. EA, nahanap ko ni Marlon. Charot. Hello. Para mag-hello lang kami, hindi ka sumama the other day. So, okay. Kapag nagsalita, tumayo mamaya si Martin Romualdez at sinabi na si Chis Escudero hindi ako, si ganito hindi ako. Anong mensahe meron 'yon? Kumpara dun sa video na una na niyang inilabas. Yun. Sinabi niya na I will not go down alone. Miss. Nasa na yun. Oo. Hindi siya papayag ng siya lamang. Nasa na yun yung pagbabanta niya na may mga hilahin siyang pababa. So, ibig ba sabihin, naging effective yung pananakot ng isang Martin Romualdez sa pinaka-latest niyang video? At eto na ngayon, nakatuon na lang ang attention niya para naman kay Chis Escudero. Baka nga natakot. Kasi nga, nauna pang sinampahan ng kaso si Martin Romualdez doon sa Sandigan Bayan. In fact, nauna pa yung kanyang precautionary hold departure order. At sabi ni Boying, meron pa daw pangalawang kasong money laundering. And those cases na sinabi pa nga niya is a conspiracy to defraud the National Treasury. No? Hinanap ko talaga yun. Wala namang krimen na gano'n. Ano? So, ibig sabihin, nasaan yung warrant of arrest ni Martin Romualdez na tulad ng ginawa nila kay Jinggoy na testimonya lang ng mga DPWH na who are, to me, are the most guilty, yun na yung basihan para ma-issuehan ng warrant si Jinggoy. Samantalang si Saldico mismo, na siyang chairman ng Committee on Appropriations, on a video, sinabi talaga na siya ay nag-deliver sa bahay na yun
para kay Bongbong Marcos at siya pa personal nag-deliver ata doon sa Ilocos Norte. Gamit yung aeroplano ba yun? Bakit lahat ng resources ginagamit ng gobyernong ito para ipatupad yung arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court na hindi galing sa local court ng Pilipinas kay Senator Bato de la Rosa. Samantalang yung arrest warrant na inisyu ng local court galing sa RTC ng Pilipinas, wala silang ginagawang aksyon para hulihin, tugisin ang isang Congressman Saldico. Alam mo, excited din ang maraming tao ngayon na hawak ni Senator Marcoleta at sana manatiling hawak niya ang bitha dahil hinihintay ang 18 Marines dyan sa Senado upang finally masabi or ma-debunk kung sila ba talaga ginagawa ba nila ito dahil naghihirap sila? Pangalawa, ginagawa ba nila ito dahil nadidiktahan sila ni Mike Defensor kung ano ang sasabihin nila? Gayon din, nadidiktahan ba sila ni Attorney Levy Baligod sa kanilang mga sinasabi? Tapos nandiyan na yung magaling na pag-cross-examine ni Senator Marcoleta kung sila ba ay babali sa mga una na nilang testamento. Merong bang force ng ahensya na mag-aalis sa kanila sa Senado, papunta sa DOJ para sabihin, dun mo gawin ang supplemental affidavit mo. Diba ganun yung mga nakalakaran nangyari dati kay Gutesa na hindi niya pinayagang mangyari sa kanya. Pero sumama sila Yusek Bernardo at kung sino-sino pa. Diba? Na tinatanggal ng DOJ doon mismo at dadalhin sa kanila para doon gumawa ng supplemental affidavit. Because you have to remember, doon sa affidavit ng mga 18 former soldiers, sino mga pangalan ba ang nandun? Nandun si Erwin Tulfo, nandun si Senator Soto, nandun si De Lima, nandun yung Quadcom noon. Di ba? So, I mean, ikaw, tinitingnan mo yung ganun, established fact naman na mga personnel talaga, trabahante talaga sila ni Zaldico. Di ba? Meaning to say, they are in the thick of things, no? They are as an insider as just like the DPWH officials. Pero bakit hindi nila binigyan ng ganoong kabigat, no? Na ano yung salaysay? Meaning to say nga, gusto talaga nilang pagtakpan. Pero balikan ko lang yung sinabi, no? Again, this is now a challenge to Cheese Escudero and Joel Villanueva. Sir, sorry, no? Yung kalong dalawa lang mga butihing senador, ang china-challenge namin because we think that you are the weakest link here. Halimbawa, pag si Jinggoy Estrada ay na-issuehan ng warrant ngayon ng 5th Division of the Sandigan Bayan for a non-bailable offense, yung plunder case niya, tapos kayo, mamayang alas 3 ay lilipat kayo sa minority para lang hindi kayo makakasuhan, talagang napakawalang hiya na ninyo. Napakahudas na talaga ninyo. Gayahin nyo si Jinggoy. Magpakulong kayo. Kung totoo kayong para sa tao, kung totoo yung serbisyo ninyo at yung kanyang posisyon ay hinahawakan nyo para sa ikabubuti ng ating bansa, this is no longer about you. Magsakripisyo kayo. Higit lalo ang isang Joel Villanueva na alam nating Christian. Na alam natin, Christian. Ito, hindi lang para sa sarili nyo. Para sa bayan, para sa kababayan, at para sa Diyos na pinaniniwalaan ng isang Senator Joel Villanueva. Ako yung balikan ko lang kanina kasi... Marlon, sorry, isingit ko lang. Because even Pastor Apollo Kibuloy had to take one for the whole team. Yes, or the whole KOJC. Walang sala, naniniwalang walang sala. Ang mga records talagang dissolved na yung kaso, binuhay lang, pero ayan, nakakulong. Sana. And hindi lang si Pastor Kibuloy, Bato de la Rosa risk everything para lang ma-Senate President si Alan Peter Cayetano. Life and limb. Binuhos lahat ni Bato de la Rosa. Hanggang ngayon nga, pati asawa niya, pati pamilya niya at mga kaibigan niya, ini-intimidate, hinaharas ng NBI-CIDG because of what Bato did. Yun ang dapat gauge natin. Yun ang benchmark natin. Yung ginawa ni Bato, yung ginawa ni Jinggoy, no? Yun na yung benchmark. Pag ikaw ay hindi tumapat doon or mahigitan mo yun, wala ka.
Markado ka sa tao. Marlon, sorry, nakat kita. Hindi, Sorry, may comment kanina, 3 days pa raw, kaya dapat daw sa Thursday pa. 3 days pa raw dapat para mag-issue ng invitation, yung Blue Ribbon Committee, para isagawa yung pagdinig, no? Yung inaabangan natin pagdinig. Huwag natin kalimutan, May 20 pa ho, nung makuha na ibalik kay Senator Pia Cayetano yung pagiging chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ano na ngayon? June 1. So kung 3 days, dapat, kung talaga lang ha, hindi ko naman question yung wisdom ng magkapatid na SP Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano bilang Blue Ribbon Committee Chair, kung 3 days, dapat, kung 21 nagpalabas sila ng imbitasyon, dapat May 24. Bakit antayin pa ng June 1? Kasi napaka-critical po yung bawat araw at wag nating kalimutan, nag-walk out pa ang minority na ibig sabihin gusto nilang isabotahe at talagang gusto nila na hindi na matuloy pa ang Blue Ribbon Committee hearing para hindi na tuluyang mapag-usapan o makalkal sa Senado ang tunay na istorya ng flood control scandal kung saan si Bongbong Marcos mismo ang mastermind at pasimuno. Nabanggit mo, Marlon, yung walkout na yan, ha? Senator Ping Lacson has expressed that they'll keep doing it. Your take on it? Which to me will not be a wise move on their part, no? Because for a walkout to take effect, no, or has its effect, they must not have a quorum first. Kasi pag ang halimbawa pupunta sila, dadalo sila in the opening of the session and then declare that there is a quorum, no? Tapos magwo-walk out sila. Hindi naman pwedeng mahinto yung session dahil nag-walk out yung iba, no? Kasi you have already established a quorum. Now, whether or not in the entire session present yung ibang senador no longer is relevant. Kasi pwedeng magpatuloy yung session ng Senado kahit nag-walk out sila. In fact, kung ako nga, nung nag-walk out sila, dapat itinuloy pa ni Alan Peter Cayetano yung session nila. Dahil they already had a quorum. Although nag-motion nga for adjournment itong si Tito Soto at dapat sana may nag-object doon, no? Na yung motion for adjournment, no, which takes precedence over all motions, pero I don't know how the Senate rules work. Pero dapat sana pwede pa nilang ituloy yun kahit nag-walk out yung minority because they already had a quorum. Kasi nga, kaya nga hindi ba nag-request pa, nag-motion pa si Tito Soto ng quorum call, no? Para ma-establish kung may quorum pa ba sila. Hindi naman yan pwede, no? Although pag may butuhan, you have if you call for a vote, a roll call vote, no? Dapat talaga nandun sila. But in any case, alam ko meron na ring strategy, no, na hinahanda yung bagong majority led by Senate President Alan Peter Cayetano kung sakali mang gagawin nila yung pag-walk out na yun. Kasi nga tama ka, no? Legal strategy daw nila yung pag-walk out. What if it's not just walking out, but ang gawin nila is not show up? So hindi sila makaka-establish ng quorum. Posible. Diba? Kaya nga ang point ko, nangihinayang ako. Although, ulitin ko, wala tayong karapatan para questionin yung wisdom, kakayahan, katilinuhan ng Senate President Alan Peter Cayetano, no? Pero ang importante rito yung time is of the essence. Di ba? Na dapat minadali na itong Blue Ribbon Committee kasi alam naman nila na bukod o higit pa sa impeachment trial, alam na majority bloc na gigil ang minority bloc na hindi matuloy ang flood control hearing sa Blue Ribbon Committee. Dapat last week pa inumpisa na yan. Hindi yung after 2 days sa kanyo i-announce na may subcommittee chair. Pwedeng magpatuloy yan kung si Senator Pia Cayetano. So may nagsasabi rito, hindi akin sa kwentuhan lang to, sa mga kapihan, di ba? May nagsasabi rito, hindi kaya kasama rin sa script ni Alan Peter Cayetano na kunwari matigas siya, pero yung pala, sige lang, i-blessing lang yung araw, yung oras
para pag nakahikayat na ng dalawang miyembro niya, hindi tuluyan hindi mabuo o matuloy yung pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Total naman, nakamit na rin naman ng isang Senator Alan Peter Cayetano ang isang tsapa o ang isang title na kahit papano sa kasaysayan ng Pilipinas, merong naitalang Senate President Alan Peter Cayetano. Pero, baliwala na yung inaantay na Blue Ribbon Committee hearing sa flood control. It will be a betrayal of unimaginable magnitude doon sa ginawa ni Bato. Siya, oo. Because kung wala si Bato, if Bato did not risk his life and limb, Baka wala ka sa kwentong yan. hindi Senate President si Alan Peter Cayetano. Mm. So pag ginawa yan ni Alan Peter Cayetano, ako ang unang magko-call out sa kanya. Nahihinaan niya yung kanyang posisyon. Not the position of Senate President, but yung posisyon niya na pauusarin talaga at buksan yung Senate Senate Blue Ribbon Committee, especially yung subcommittee, no. Ako naman I understand Marlon at Pam, no, kasi nga nabulaga sila doon sa change of leadership eh. Yung committee secretariat hindi pa nakahanda doon. Meron pang desisyon ng Korte Suprema on the partial committee report of the previous the BRC committee headed by Lacson. So I think ako naman ay medyo lenient ako doon na gusto pa nila makita lahat ng mga dokumento at ma-set nga at ma-calendar. Pangalawa, they have to constitute the committee. In fact, mamaya I think they will question the appointment of Rodante Marcoleta as subcommittee chair because si Alan Peter ang nag-announce. The Senate rule says only the committee chair can designate a subcommittee or create a subcommittee and designate a subcommittee chair, which si Pia yun, no? And I think Pia Cayetano will announce to the plenary mamaya na nag-create na nga siya ng subcommittee headed by one of her vice chairman na si Rodante Marcoleta, and they will question it, they will debate about it, at dito natin makikita na gusto talaga nilang pagtakpan yung Blue Ribbon at gusto nila talagang hindi matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing na yan. They will do everything para mahinto nila yan. Yan na nga sinasabi ko eh. Bakit mukhang umaayon sa minority yung delaying tactics nila? Dapat to agad-agad, di ba? Bakit binigyan ng pagkakataon na makukultopedis dito? So paano nga mamaya, pag nagbago na naman ang Senate President, di taob na naman ng bangka doon sa umaasa na magkaroon ng investigasyon sa flood control project dahil uulitin ko, pag nagbago ang lead Senate President sa Senado, sigurado bago na uli ang Blue Ribbon Committee Chairman. Okay, kung bago, sino yung numerong dadagdag? Joel and Cheese. Pero I only give it less than 10% chance na babaliktad si Joel at si Cheese. Pinaka-vulnerable, Joel and Cheese, and pwede rin ang Mark. Dahil alam naman natin, dati siyang DPWH Secretary. At syempre, marami pang kaso ang pamilya Villar. Hindi lang tungkol sa issue ng flood control o public works project. No? Vulnerable. Pero, ang mabigat dito, para na rin sinampal dito o para na rin ibinalik sa bibig o bunganga ni Camille Villar yung sinabi niya na ang sino mang umalis sa Break 13 masaul pa kay Judas. Yun na nga kasi kaya nga ako I give it less than 10% chance no na mangyayari yon, no. I still of the belief na sementado at nagalvanize yung relasyon ng Senate majority of 13 ngayon dahil nga doon sa ginawa nila yung putukan sa Senado. Because no one ever expected. This was the first time in the history of our Senate as an institution, or in fact even any other legislative department, no, na nangyari yung gano'n, no, na may nagkaputukan doon at may isang senador na hinahabol na nadapa, no, a sitting senator voted by 20 million Filipinos, no. Tapos nagdugo pa yung kamay niya at naano pa yung kamay niya just to secure a new majority who is independent of this administration. Kaya ako,
I believe na there's a very very small likelihood na may dalawang lilipat diyan. And the key, if there is going to be a pagtatawid, the key is not Cheese Escudero and Jewel Villanueva. The key would be Loren Legarda. Okay? Why? Sorry? Para hindi sila magmukhang tinututa sila ng administrasyon. Baka sasabihin, okay, Loren Legarda is a compromise candidate, ibalik natin yung dignidad, mag-uusap-usap sila. Alam mo naman, silang lahat naman dyan, magkakaibigan naman yan, no? So pwede nilang gawin yan, no? At gawing Senate President si Loren Legarda. Dahil even Tito Soto din, no? Kahit na nahinto yung imminent change of leadership kung saan si Loren Legarda dapat sana ang Senate President, sabi niya, willing siyang mag-step down before 2028 at gawing Senate President. The first woman Senate President in the history of the Senate, no? Si Loren Legarda. So, ang key dyan will be Loren. Pag si Loren ay lumipat, no? Lilipat yung dalawa, no? Hindi pa nga natin alam, baka tatlo pa rin, no? But the thing is, I do not think Loren Legarda will do such a thing. Okay, wait lang, ako lang i-engage ko yung sa comments, no. Hindi po kami nagpapaka-negative against APC. Inilalatag po lahat natin ang senaryo na pwedeng mangyari mamaya at tayo po explain kung ano ang possibilities sa mga mangyayari mamaya. It doesn't reflect our opinion na ako I am for APC, he is not for APC, he is against this, he is against that. Inilalatag po natin para mapag-usapan po natin, but it doesn't mean na yun po ang sentimiento namin. Ako, you guys will have to speak for your side later on. Gusto ko ang mayorya ngayon na hindi mapalitan dahil nandyan ang pag-asa na maidinig ang Blue Ribbon Committee hearing. Pero for purposes of discussion, nagpo-pros and cons po tayo ng mga senaryo. Hindi po kami anti-Alan Peter Cayetano, hindi po kami pro Tito Soto, hindi po kami in love kay Ping Lacson sa kanyang prinsipyong ipinaglalaban. May nasasabi din po kami against the Tulfos and everything. Ito po ay nilalatag natin ng maayos para po tayo ay makapag-usap at diskusyon ng mapayapa. Yun lang po. Same, Pam. Hindi, nakikita ko sa comment section, lalo sa akin, di ba? Una, hindi negative. Pinag-uusapan lang natin dito. At nire-relay ko nga lang dito yung naririnig na kwentuhan na mga nasasagap ko. Kasi kanina nare-relay ko rin naman sa inyo yung kwentuhan na nasagap ko na merong isang senador na nag-iiyak Di ba? Kay Senator Alan, alam nyo, with all due respect, kaibigan ko rin Sen. Alan. Di ba? At tiwala ako sa kanya. Kung meron dito sa amin tatlo dahil ako ang personal na kakilala ni Senator Alan, na merong magtitiwala kay Senator Alan Peter Cayetano, with all humility and modesty aside, unang-una ako rito na magtitiwala. At sinasabi ko lang ito, nangihinaya ko, para lang ito nagmamadali lang tayo, nanggigigil lang tayo. Para lang ito may kasama tayong kaibigan, o ate, kuya, o nanay, tatay na sa pila. Mauna na tayo sa pila, mauna na. Kailangan unahan na natin sa pila. Yun lang, nagmamadali lang tayo. Alam na natin yan, expected na natin yung Webes. Pero sana, kung napadali pa, mas okay. Pero huwag niyong tingnan na nine-negative namin si Sen. Alan. Suportahan ho natin ang pamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Suportahan ho natin ang pamunuan ni Senator Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee, kay Senator Dante Marcoleta. Suportahan natin si Senator Bato at suportahan natin yung Brave 13. Nagkwekwentuhan mo rito. Nagkikwentuhan lang. Tapos kakapaliwanag lang, tapos biglang sasabihin, anti-APC ba kayo? Hindi. Ito na lang. Gilak sa iyo. Ito, sasabihin ko, di ba, kinento natin kanina, according to my sources, magpe-privilege speech si Martin Romualdez at ididiin si Cheese Escudero at si Zaldico. Ito, sasabihin ko na lang din dito. First time, aminin ko, no? I got in touch with a close friend
who happen to be, a person of connections, we sent a message to Senator Rodante Marcoleta as chair of the subcommittee of the Blue Ribbon handling the investigation of the flood control anomaly. Anong request namin? Senator Rodante Marcoleta, mag-conduct ka ng hearing mo sa flood control in locus at the location here in Cebu. Dahil dito, napakaraming namatay sa mga flood control projects ni QM Builders ng mga kirante na hanggang ngayon ay hindi pa pinatawag. At dito natin gawin yon sa Mananga River kung saan meron silang 16 projects worth about $1.5 billion. Oh. Nasaan na ngayon yan? Oh. So nag-request kami kay Rodante Marcoleta, mag-hearing ka dito sa Cebu. Tutulungan ka namin, maghahanap kami ng secure na venue. At iimbitahin namin din yung mga Cebuano who are very much interested, no, para makita nila kung sino talagang may gawa. At yung nangungurakot sa flood control dito kay Duke Frasco, no, at sa Mananga River, sino-sino yan, para idiin yan sila at managot. At dito nyo gawin yun sa Cebu. Kasi ilan ang namatay? Hanggang ngayon, wala ngang proper statistic kung ilan ba talaga yung namatay. Anong nangyayari na ngayon sa mga flood control projects ngayon? Yung rehabilitation dyan? Wala eh. So yan. Mahirap kasing makinig sa iisang sa programa o opinion na yung gusto nyo lang yung gusto nyong marinig. Otherwise, gawa kayo ng sarili nyo ring vlog na naratibo nyo rin. Hindi kayo open-minded about the pros and cons, the good and the bad of all the scenarios. Ang hirap yan. Kasi by the time na iba ang nangyari sa naratibo ninyo, gagawa na naman kayo